malaman po namin, Attorney Manila, if meron po bang contract to sell ang Jade Real Estate Marketing po? Pardon, ma'am? Yung Contract to sell? Opo. Well, ma'am, yung as regards mga contract to sell, I'm not so sure, pero dito po sa kahawak kong documents, wala po kaming hawak ng mga ganong tawag dito, contract to sell. However, meron kaming mga monitoring actions addressed po namin kay Miss Janet Yap ng representing Jade Real Estate Marketing Incorporated. Okay po. Ito po kasi, Sir Attorney Manila, madami na rin po kasi mga lumalapit na sa tanggapan po ni Senator Raffy at hindi na po ito bago sa tanggapan po namin. Baka maaari niyo pong bigyan lang po ng knowledge yung ating mga listeners and viewers po regarding po sa pagkukuha po ng mga lupa, kung ano po ang tamang proseso po sa pagkuha po ng mga ganito, Attorney. Yes, Attorney Shari. Well, Shari lang po, Attorney. Apo. Yes po. Thank you so much po for this opportunity para po ma-clarify natin yung tamang proseso and mga dapat gawin dyan po sa sitwasyon natin. Well, unang-una po sa pag-offer ng mga, yan po kasi parang in effect subdivision lot na po ang ino-offer ng ating Jade company. So dapat po, unang-unang dapat meron silang dokumento or document is the license to sell. Yung license to sell po para, ibig sabihin, pag may license to sell po from the issued, then ibig sabihin po niyan, yung ibang permit na comply na, and ngayon po, meron na silang parang right or authority to sell. Pero prior to that po, Ma'am Shari, hindi lang po diretso agad sa license to sell ang kailangang makuhang permit. Magsisimula po yan sa tinatawag natin na development permit na in the case of Sorsogon City, it must be secured from the Sangguniang Bayan of Sorsogon City para po mabigyan sila ng karampatang development permit. Then after that po, yung development permit na po yan, yun po ang isa sa mga requirements para sa pag-secure ng certificate of registration and license to sell sa aming departamento po para ma-authorize po dyan ang ating developer na magbenta. And meron pa po yan, Ma'am Shari, Attorney Shari, na iba pang mga corresponding documents po na dapat ma-comply. For example, subdivision plan, yung ECC, Environmental Compliance Certificates from the DENR, and basic po dyan yung tinatawag po natin na zoning certification manifesting or indicating that the lot is already residential in accordance with the Comprehensive Land Use Plan and Zoning Ordinance of Sorsogon City. So yan po ang pinaka-basic po, Attorney Shari. And kung wala po yun, hindi pa po authorized magbenta ang ating pong developer. Okay. So, Attorney Manila, siguro po maganda, sa tanggapan niyo po, through your office po, Attorney Manila, maipatawag po natin si Ma'am Janet Yap para po malaman po natin kung ano po ang plano niya, makapagbayad po dahil maobliga po natin si Ma'am Janet na ibalik po yung pera po na pinagpaguran din po ng ating mga complainant ngayon dito sa studio. Yes, ma'am. Hello? Hello po, Attorney? Yes, pa. Ma'am? Sorry, ma'am, naputol po lang. Ma'am Janet Yap, gayon din po yung si Ana Lisa Nicolas Evaristo para po malaman po natin kung anong plano nila at maobliga po natin na i-refund na po, ibalik na po yung mga pera po ng mga lumapit dito kay Senator Raffy po. Attorney. Yes po, Ma'am Shari. We can do that po. Kung pwede po, Ma'am Shari, yung mga mga complainants, yung mga buyers natin dyan sa corporation, pwede niyo po through the office po ni Senator Raffy, i-endorse po sa aming office po dito sa Region 5, Issued Region 5, yung kanila po mga hinaing. Para po, yes po, we will do that po. We can invite yung ating Jade developer and even the landowner para po to come up with a proper solution as regards refund po. Ma'am Shari, gusto ko lang po i-clarify na dalawa po ang options dito ng ating mga buyers. Of course, we are going to exhaust yung monitoring pong powers ng Issued 5 para po ma-refund po. Yun, meaning po ng monitoring authority po namin, through letters lang po, a-action na namin yung kanilang hinaing na ma-refund kung yan po ang gusto mangyari ng ating mga buyers. But worst case scenario, kung wala pong mangyari doon, then meron pa po silang isang recourse under the Issued department, and yun po naman ay ang
by filing po ng verified complaint, doon naman po sa aming attached agency, ang aming korte, yung po sinatawag natin na Human Settlements Adjudication Commission. But in the meantime po, para po sa ating mga kababayan na naapektuhan dyan and sa ating pong developer, kung yun po ang refund po muna ang gusto nilang mangyari, then our office, our regional office that issued, ay pwede po naming actionan po yan. Kung magko-cooperate po both parties, then without filing the necessary case sa proper courts, then pwede nating masolusyonan po ang refund na po yan. Otherwise, kung wala pong mangyari, then yung proper complaints po sa verified complaints dapat po i-file sa ating po Human Settlements Adjudication Commission, dun pa lang po sa administrative aspect, without prejudice po sa ibang aspeto ng kaso. Okay, Attorney, saglit lang po. May nais po kayong tanungin kay Attorney? Ay sir, bali, Yes po. actually po, pumunta na kami dyan. May mga letter na po kaming galing sa DSUD. Ngayon po itong si Miss Janet Yap, hindi naman po siya hindi po siya pumupunta doon. Hindi po. nag-a-appear. Sir, nandito na po kami. Okay, kami na po ang namamagitan. So, rumekta na po tayo sa mismong regional director, no, para po maubliga. Ma'am Janet? Yes po. Opo. Yes, ma'am. So, Ma'am Janet, magkita-kita po tayo, no, kung meron po kayong ibang properties na kaya nyong ibenta nyo, makapag-refund lang po kayo. Or unless hanapin nyo po itong si Ana Evaristo para ibalik na po yung pera. Actually, nagsampa na rin po kami ng kaso sa kanya para maibalik ang pera. Kasi paulit-ulit na lang po yung senaryo namin na ako lang po yung nag-receive ng pera, wala rin naman po yung pera. Kaya nga, ma'am. Oo. Ma'am Janet, I understand naman yung sinasabi ninyo dahil yung si Nicolas nga po,